Mga di umano'y ghost employee ng pamahalaang Quezon City ang sumbong sa amin marami. Paano nila nakuha maglipana? Sino-sino kaya ang may mga pakana? Horrific talaga ang mga natuklasan ng investigador. Sa halos 2 buwan kasi naming ghost employee hunting sa Quezon City, may 9 na po kaming hindi natagpuan sa mga nakatalang tirahan. Tulad nitong lalaking ito na empleyado raw ng City Hall, sa barberya pala nagtatrabaho. Hindi ko alam kung bakit nandun yung pangalan ko. Nakagulat ko talaga dahil sumasahod ako sa wala naman ako natatanggap. Kinumpirma ni Adelaida Flores o Loida na hindi galing sa Quezon City Hall ang sweldong iniuwi niya sa pamilya. Anong naging reaksyon nyo nung malaman nyo matagal na pala kayong sweldo sa City Hall? Gulat po. Kasi nasa private company naman po ako eh. Wala naman po ako sa government. Bakit kailangan gamitin yung pangalan ko? Unang-una na itatrabaho ko ng maayos. Pati kadistrito ni Loida na si Godofredo Arce nagngingit-ngit sa nalamang paggamit ng kanyang pangalan. Ayos na ayos 1966 sakto. Sakto po. 1976. Hindi dapat mapasama ang pangalan ko ron. Pagkat hindi naman talaga ako nagtatrabaho sa opisina ni Councilor Lagman. Kaya't hindi man sila ang unang lumapit sa tanggapan ng investigador sumbuan ng bayan. Sa pagkakataong ito, gusto daw nilang maging bahagi ng pagbabago. Humingi rin kami ng tulong sa mga opisyal ng Department of Interior and Local Government o DILG para maaksyonan ang reklamong ito. Kaya pag meron ganyang reklamo, agaran namin papaimbestiga. At siguro we'll call the attention of the local chief executive. Muli kaming bumalik sa Quezon City Hall. Pero sa pagkakataong ito, kasama na namin sina Godofredo at Loida. Nakakaalaman na. Swak na swak kasi dahil araw yun ang sweldo. Sa cash division ng City Hall, pumila ang dalawa. Nang makumpirma nilang kasama sila sa payroll ng City Hall, tagad na silang umalma. Gusto ko lang verify, may kumuha na ho ganyan. Doon po yan doon po sa staff ni Konsehal Lagman. Nakuha na po ba? Hindi ko po kabisado kasi sila po mayroong kabisado po dyan. Booking! Kaya sa City Personal Office naman kami kagad na humingi ng paliwanag. Di po ba lahat ng papeles, lahat ng dokumento, pag dumating sa opisina, presyong regular, may presumption of regularity pag pirmado ng hilingan. Hindi mo yan kukwestiyonin kasi hindi man iisipin na gagawa sila ng mali. Nagtataka lang po kami kung bakit. Naging employee kami ng Oo nga, hindi rin namin alam. Sa July. Pineripika ng City Personnel Officer ang pangalan ng dalawa sa master list ng mga empleyado. Dito nila positibong natukoy na kasama nga sila sa mga pinapasweldong tauhan ni Konsehal Edsel Lagman Jr. Ang ebidensya, pareho ang orihinal at ang dala naming kopya. Simula na po ito. Parang eye-opener po ito. Ito na yung pagsisimulan para mag-check namin isa-isa. Kung pa naman yung pinagmamalaki namin, wala kaming ganun dito. I-check namin, i-verify namin dun sa yung concerned office. Kung ano man yan, pag-explain namin. Para hinga ng paliwanag hinggil sa isyong ito, sinadya namin ang tanggapan ni Konsehal Edsel Lagman Jr. Nadat na namin ang tauhan dito. Meron ba kayong kasama from the City Hall security office? Meron kayong permit to do this? Kasi may tao talaga kaming gumagawa nito. Personnel officer na. Well, ang ginagawa nila is that they give me documents to sign, and I suppose that they are regular, complete, and legal on its face. I sign them. These people have been with me for the past 6 or 7 years, so I have no reason to doubt them. Para mapayapa ang kalooban ni Loida at Mang Godofredo, humingi na rin sila ng payo sa tanggapan ng ombudsman. Matapot na raw ang mga may pakana nito dahil tiyak na malilibing sila sa sangkaterbang kaso. Corruption case ay 15 taon ang parusa dito. 15 taong pagkabilanggo. Sa malversation, depende sa amount. At posibleng umabot din sa halos ganitong antas ng pagkabilanggo. Taong 2008, pinagpaliwanag na ng Commissioner Audit o COA ang mga opisyal ng Quezon City Hall
dahil sa ilang nasilip na mga irregularidad umano sa mga voucher at pasweldo ng mga empleyado mula taong 2001 hanggang taong 2008. May mga discrepancies sa mga procurement of goods and services, sa mga pasweldo, meron din. Sa mga uses of funds, kagaya ng mga Community Development Fund, yung mga SEF, among others, na nandun din, naka-embody na dun sa annual audit report namin. Tumanggi na rin magbigay ng payag ang lokal na pamahalaan ng QC hinggil sa isyong ito. Tungkol naman sa mga kinikwestyong empleyado ngayong tiniyak sa amin ng mga pinuno ng Lungsod Quezon na paiigtingin nila ang kampanya laban sa mga inireklamong ghost employee sa City Hall. Ilang ulit namin silang hininga ng payag pero hindi na sila nagpaunlak sa amin. Sana na may maging mabusisi sila sa mga pinipirmahang dokumento, maging tapat sa kanilang serbisyo publiko at huwag matakot magpaliwanag sa mga isyu. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon, kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Hindi namin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito, ang investigador.